Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen po. Ngayon po ay itutuloy po natin yung ating Bible study na pinag-aaralan po yung The 7 Habits of the Most Spirit-Filled Christian in History. Amen po. Ito yung 7 habits. Amen po. O yung kumbaga parang kinagawian na gawin. Sabi niya pong ganon ng mga talagang Spirit-filled Christian in history. Alam niyo po sa mga panahon po natin ngayon dahil nasa modern day po tayo, pero yung habits po natin para maging Spirit-filled Christians ay kailangan po historic pa rin. Amen? Sinusundan pa rin po natin yung mga mas nauna po sa atin kasi sila po talaga yung mga talagang nauna sa atin. Sa panahon natin ngayon, mas nauna sila. Amen po. Unang-una, syempre, kagaya po niyan, doon sa mga history, makikita natin, kagaya po ng share po sa atin ni Pastora Joan, ni Pastora Irish, kung paano maging Spirit-filled Christian. Amen po. Kumbaga, ito na yung most habit ng mga Christian in history. So, number 1 po, yung secret prayer. Number 2, yung meditating on the Word. Not just reading. Amen po. Though na tayo po ay matagal na, dapat, yes, nandoon pa rin po yung pagbabasa natin, pero hindi lang talaga yung pagbabasa, dapat nandoon na rin yung kaunawaan. Amen po, na talagang aalamin na natin kung ano ba talaga yung sinasabi ng mga talata. Amen po, o yung mga patungkol sa istorya ng Bible. Yung number 3 po, yung missionary heart, faith that overflows. Yung number 4, fellowship with other believers. Kaya nga, ngayon tutuloy po natin yung 5 and 6. Ulitin ko po, ito po yung mga habits of the most spirit-filled Christian in history. Hindi nga lang talaga dapat yung habits kundi pati yung faith natin, yung mga pinaniniwalaan natin, dapat historic. Amen po. Mula kay Jesus Christ, sa mga apostles, sa mga church father, early church, Church of Reformation, Church 19th century, at yung church po natin ngayon. Kumbaga, tayo, mga Christians sa modern day ngayon, ulitin ko po, dapat ang sinusundan natin yung talagang mas mga nauna po sa atin. At ito po yung number 5 na most spirit-filled Christian. Para maging most spirit-filled Christian tayo, ito po yung number 5 na habits, yung fasting. Amen po? Yung fasting and a life of simplicity. Unahin po natin yung fasting. Yung fasting, dito yung boses ng Diyos mas magiging klaro. Minsan yung laman, kailangan natin patahimikin o kailangan tumahimik ng laman. Kasi bakit? Para manaig. Para manguna yung leading ng banal na espiritu. Amen po. Sabi nga po ni Leonard Ravenhill, siya po ay 20th century preacher. Yung buhay niya, simple, consecrated, passionate for God. Ginamit niya yung salita, sabi niya ganon, the church is losing power because it's filling up with things they don't matter. Yung church daw, nawawala yung kapangyarihan kasi pinifill natin ng mga bagay na hindi naman talaga dapat. Amen po. Ano yung dapat? Dapat i-fill natin, punuin natin yung mga sarili natin para maging spirit-filled Christian tayo, ay yung mga bagay na dapat pang Diyos. Amen po. Dapat pang langit. Kaya nga, iyong buhay, para maging spirit-filled Christian tayo, dapat hindi nawawala talaga dun yung fasting. Amen po. Ulitin ko po, sabi niya, the church is losing power because it's filling up with things that don't matter. Kaya siya nagpa-fasting, hindi dahil sa pagkain, but from distractions, vanity, o yung walang kabuluhan, excess.
na ma-enjoy niya yung pagpapas niya, hindi lang part ng pagkain yung ititigil niya kundi para maiwas din siya roon sa distraction, doon sa mga walang kabuluhang bagay na ginagawa natin. Amen po. At yung mga excess. Kaya nga sa fasting, sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa Matthew chapter 6 verse 16 to 18, sabi niya, when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be sent by others. Truly I say to you, they have received their rewards. Yung mga teachers of the law, yung mga Pariseo kasi, Saduceo, pagka nagpapas sila, gusto nila yung kitang-kita sila talaga ng tao. Kumbaga talagang napapapurihan sila. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pag ganun yung ginawa mo, yung papuri, makukuha mo na. Tapos sa Diyos wala ka na. Amen po. Sabi niya sa verse 17, but when you fast, anoint your head and wash your face. Sabi niya gano'n, pag magpapasting tayo, i-anoint natin yung head natin. Sabi niya gano'n, and wash your face. Simple lang po yung ibig sabihin niya dyan. Na pag nag-fast ka, hindi na dapat makita sa'yo na mukha kang kawawa, mukha kang nahihirapan, ganito, ganon. Kasi bakit? Yung buhay nga po, bukod sa fasting, yung buhay natin kailangan maging simple lang. Ang gusto ng Panginoong Hesus, talagang magmukha tayong fresh. Amen? Doon na nagpa-fasting tayo. Yung anointing kasi, brought healing and relief, and hence becomes synonyms with gladness, festivity. Sabi niya, ang pagpapahid ay nagdudulot, o yung pag-anoint nagdudulot ng pagpapagaling at kaginhawahan. At sa makatuwid ay nagiging kasing kahulugan ng kagalakan, kasiyahan. Kaya nga pag nagpapasing tayo, dapat hindi tayo ganoon mukhang kawawa O kumbaga parang talagang itsurang gutom na gutom para sabihin, uy, ano to talagang spirit-filled to, nagpapasting to. Hindi po ganoon Ang Panginoong Jesucristo, doon na nagpapasting, ang advice niya po sa atin, sabi niya, anoint your head and wash your face. Para magmukha pa rin tayong blooming, hindi yung mukha tayong kawawa na gutom. Kasi bakit? Ito po yung dahilan, that your fasting may not be seen by others, but by your Father. So, hindi naman pala dapat maging pakitang tao kagaya ng mga hypocrites. Sabi niya ganon, doon banda sa taas. Sabi niya, by your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Kasi bakit? Pag hindi natin, kumbaga pakitang tao yung ginagawa, yung Diyos, siya talaga yung magre-reward sa atin. Kasi dapat hindi naman natin din talaga kuhanin yung atensyon ng mga ibang tao para i-reward nila tayo. Doon na maganda rin naman talaga, di ba? Minsan. Pero yung ama kasi natin na hindi nakakakita, yun talaga yung magbibigay po sa atin ng reward. Sabi po ni Charles Finney, siya po yung great evangelist noong 19th century, yung fasting niya regular at buhay niya simple lang. Sabi niya, naiintindihan niya yung fasting ay magiging sensitive yung espiritu mo sa presensya ng Diyos at patatalasin yung spiritual discernment natin. Sabi po ni Charles Finney. Sabi niya, sabi po doon, marami sa kanila na dito hindi na nag-iipon ng kayamanan kasi po yung mga tao kagaya ni Charles Finney, kagaya po ni Leonard Ravenhill, sila po yung mga tao na talagang hindi na sila nagpayaman dito sa mundo Kung hindi, ang ginawa po nila, di na sila naghanap ng mga recognition ng mga ibang tao. Yung buhay nila nakapokus na lang, yung paningin nila nakafix na lang, nakapako na lang. Amen po. Doon sa pangwalang hanggan. Sabi niya ganon, fasting is not a legalistic requirements, it's a fact of freedom, more of you, Lord, and less of me. Amen po. Kaya nga yung fasting para sa atin, hindi yan pakitang tao. Hindi natin yan gagawin para lang mapapurihan tayo. Kundi gagawin natin yan ng secret. Gagawin natin yan ng tayo lang yung nakakaalam.
at yung Diyos Ama lang ang nakakakita. Kasi bakit? Dahil yung Diyos na nakakakita sa atin, siya po yung talagang magre-reward sa atin. Amen po. Simple lang po ang buhay, kagaya po ng tinuturo ng Panginoong Hesus. Amen. Sabi niya gano'n, lumapit kayo sa akin lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay pagpapahingahin ko. Nung mga time na yun kasi, yung mga nagtuturo ng Biblia, yung mga Pariseo, yung mga Saduceo, yung mga teachers of the law, talagang nung unang panahon, pagkaroon sila nagka-disciple, talagang tatadtarin nila ng, o sige, sundin mo to, sundin mo yan, gawin mo to, gawin mo yon, samba ka rito, samba ka dun. Nung mga time na yon. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, sabi niya gano'n, gusto mo ba sumunod sa akin? Sabi niya gano'n, simple lang naman eh. Kumbaga, ang image tree po nun ay yung dalawang baka, tapos yung dalawang baka na yon, meron silang nilalagay doon sa likod. Yung matandang baka o yung veteranong baka maglalakad, tapos susunod yung isang baka na yung isang baka na tinuturuan. Nung mga time po na yon, yung mga nagtuturo talaga ng kautusan, yung mga disipulo nila, talaga tatadtarin nila. 613 laws talagang ibibigay nila yon. Pero sa Panginoong Hesus po hindi. Sabi niya, kung yung pamatok ko, papasanin mo, magaang to. Amen po. Kumbaga talagang, yung buhay simple lang eh. Kagaya po ng ganito. Pag nag-fasting ka, hindi mo na kailangan gawin yung ganito, ganyang bagay. Simple lang. Parang lang po yan, parang, kumbaga, halimbawa, sabihin na natin, meron kang gagawing isang bagay. Kung pwede mo naman talagang pasimplihin, kung pwede mo naman talagang pagaanin yung bagay na gagawin mo, ay pwede naman po iyon. Kumbaga talagang, hindi na natin kailangan pang pahirapan yung pagsunod po natin sa Panginoon. Kasi bakit? Dahil si Jesus Christ, kung susundin natin, kung kay Jesus Christ nakapokus yung paningin natin, nakatuon yung attention natin, kung ano yung mga ginawa niya, tapos gagawin natin, yung buhay ng pagiging isang Kristiyano magiging simple lang. Amen po. So, kumbaga, ay yung buhay ng Panginoong Jesucristo very very countercultural doon sa mga nung time na nabubuhay siya, kumpara doon sa mga talagang mga nagtuturo ng kautusan. Kumbaga pagka sinabi halimbawa sabihin na natin 99, 'di ba? Tapos yung 99 na sheep na ligtas naman, tapos yung isa, hahanapin niya pa 'yon. Kumbaga yung buhay ng Panginoong Jesucristo iba. Amen po. Kumpara doon sa buhay ng mga talagang nagtuturo nung kautusan nung mga panahon nila. Kaya nga minsan tayo parang akala natin ang hirap-hirap sumunod sa Panginoon. 'Di ba? Feel natin ang daming nating gagawin, ganito, ganyan, ganto, ganun. Pero hindi po. Yung pagsunod natin, simple lang 'yan. Kung titignan mo lang kung ano yung mga ginawa ng Panginoong Jesucristo, kung yun lang yung susundin mo, kasi tinupad niya na po lahat ng kautusan eh. Tayo dapat sumunod naman sa Kanya. O tumupad naman kung ano po yung mga sinasabi niya. So yun po yung number 5 at number 6 po, yung cultivating a deep awareness of eternity. Kumbaga, doon sa eternity, doon sa pagwalang hanggan, kailangan meron tayong doon yung pag sinabi kasing cultivate, from the word cultivate, yung bungkalin. Amen po. Cultivating a deep, magkaroon tayo ng malalim na kamalayan, awareness of eternity. Bakit po? Marami sa mga Kristiyano po ngayon, lost pagdating dito. Ibig sabihin, pagdating sa deep awareness of eternity, wala silang malay. Karamihan po sa mga tao ngayon, even sa mga Christians, wala silang malay doon sa pagwalang hanggan. Alam niyo po kaya tayo nabubuhay, kaya po tayo sumusunod sa Panginoong Jesucristo, tandaan po natin. Kasi hinahangad po natin yung buhay na walang hanggan. Yung eternity, life. Amen po. Kasi yung buhay natin, temporary.
At kung ano man yung gagawin natin dito, something echoes in eternity. Kung ano man yung gagawin natin, good or bad, something echoes in eternity. Ibig sabihin talagang ano yan, talagang mag-e-echoes yan. Amen po, para sa pagwalang hanggan. Sabi ni Richard Baxter, yung Puritans, karamihan po sa mga natatapik po natin ngayon, no, karamihan po talaga sa kanila, mga Puritans Ginamit niya yung salita, sabi niya ganon, he meditated daily on heaven and the final judgment. Minemeditate niya ito araw-araw. Sabi niya ganon, yung heaven and the final judgment. Pero hindi siya nito dinadala sa pagkatakot. Kasi tayo pagka iniisip natin yung heaven, iniisip natin yung final judgment, parang iniisip natin mamamatay na tayo, di ba? Pero siya, hindi po siya dinadala sa pagkatakot nito, kundi sa malalim na sense of urgency na gawin yung mga bagay na spiritual and purpose na namumuhay siya sa bawat araw na parang last day niya na to. Dapat meron tayong ganong awareness, dapat meron tayong ganong kamalayan. Ngayong araw na to, last day na to. Bukas pag nabuhay ka, last day na to. Pag ganun po yung mentality natin, talagang talagang yung focus mo magkakaroon ka ng malalim nakamalayan. Amen po. Doon sa pangwalang hanggan. Kasi iisipin mo, last day ko na to. Siyempre iisipin mo yung mga bagay na magaganda, iisipin mo yung mga bagay na kailangan makasunod ka sa Panginoon. Sabi niya, yung paningin niya nakatuon lang kay Jesus o nakafix, nakapako lang sa Panginoong Jesus. Si Dwight Moody, sabi niya naman po, balang araw makikita nyo, yung pangalan ko masusulat sa isang papel na sabi niya ganon, D.L. Moody is dead. Mamamatay. Amen po. Si D.L. Moody po, siya po yung 19th century evangelist. Sabi niya, huwag kayo maniwala. Bakit huwag kayo maniwala? Sabi niya kasing ganon, balang araw isusulat yung pangalan ko sa isang papel na si D.L. Moody patay na. Amen po. Sabi niya, I'll be more alive than ever. Sabi niya, yung conviction na yon ang nagtulak sa kanya na mangaral ng may passion. Amen po. To love without reserve. Yun po yung naging dating kay D.L. Moody nung time na yon. Sabi niya, tumatakbo siya sa karera ng may intensity, init, ibig sabihin kasidhian o yung nagiging marubdob siya. Amen. Sabi nga rin po ni Apostle Paul sa Acts, amen po, sa Gawa 20:20, basahin po natin Sabi niya ganun sa Acts chapter 20, verse 24. Sa verse 24 sabi niya, but I do not count my life, sabi niya, of any value, nor a precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. Yan yung mga nagiging mga nagiging awareness nila. Yan yung mga nagiging kamalayan nila patungkol doon sa eternity. Ano ang sabi ni Apostle Pablo? I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Amen. Sa Romans chapter 8 po, verse 18. Basahin din po natin yung isang sulat din po ni Apostol Pablo. Romans chapter 8 verse 18. Sabi niya po dito sa verse 18, for I consider that the sufferings, kinokonsidera niya yung mga paghihirap niya, sabi niya ganon, of this present, na itong mga time na to, of this present time, are not worth, sabi niya, comparing, hindi na mahalaga, kumpara, sabi niya, comparing with the glory that is to be revealed to us. Kasi bakit? Yung pupuntahan po natin mga kapatid, amen po,
doon sa kabilang buhay, doon sa pagwalang hanggan, yung buhay po na yon ay hindi po matatapos. Tapos yung puhunan natin ngayon na buhay ay kakapiraso lang, kakaunti lang. Amen po. Kaya nga sabi niya sa Matthew 16:19 to 21, huwag tayo mag-ipon dito ng kayamanan. Mag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit, kasi doon sa langit talagang walang maninira doon eh. Yung mga gagawin natin dito sa lupa, dapat ginagawa natin ito. Ginagawa natin ito para doon sa walang hanggan. Dapat talagang magkaroon tayo ng cultivating a deep awareness. Yung malalim talagang kamalayan para doon sa pagwalang hanggan. Pag nawala po tayo rito sa mundo, sabi ko nga po nung Sunday, naalala ko yung The Pilgrim Progress. Amen po. Tayo talagang lilisan sa mundo eh. Pero pag tayo lilisan na sa mundo, yung pag nawala tayo, para lang yung doorway. Ibig sabihin, nagbukas ka lang ng pintuan, tapos pumasok ka. Yung buhay mo, nagpapatuloy uli. Kaya talagang yung sinabi ni D.L. Moody, totoo eh. Na pag sinabi na ako, dumating yung time na isulat yung pangalan ko, na patay na ako. Huwag kayo maniniwala. Ako, naniniwala ako doon. Ako rin, gusto ko rin sabihin yun na huwag kayong maniwala na pag nawala na ako rito sa mundo, patay na ako. Hindi. Yung buhay natin na nasa gitna tayo, kaya mamatay ka, kaya mapunta ka ng langit, kaya mapunta ka ng impyerno, yung buhay tuloy-tuloy pa rin. Kung natatandaan po natin yung Pilgrim Progress, di ba? Pupunta na sila sa kabilang buhay kaso ayaw niya pang tumawid. Ibig sabihin, kailangan niya talaga na pag nawala ka rito sa mundo, yung kamatayan, doorway talaga yan para pagpunta mo roon sa walang hanggan. Ulitin ko po, marami po sa mga tao ngayon, even sa mga Christians din, ay walang awareness doon. Kumbaga, yes, maganda yon, talagang iisipin natin, maglilingkod tayo sa Panginoon. Pero kaya po natin ginagawa yun, mga kapatid, ay para po yun doon sa buhay na walang hanggan. Yung awareness natin, yung kamalayan natin doon sa bagay na yon, dapat po talaga malalim. Kasi kung talagang, yung mga simpleng lang kagaya po ng mga nakaraang mga topic natin kahit sa workplace lang pag nagtatrabaho ka, yung trabaho mo, ginagawa mo yan kasi for eternity. Tumulong ka sa ibang tao, ginawa mo yan for eternity. Ginalang mo yung magulang mo, ginawa mo yan for eternity. At lahat ng gagawin natin dito sa mundo, ginagawa natin yan for eternity. Amen po. Dapat ganoon kalalim yung awareness natin patungkol po doon sa mga bagay na yun. Amen po. At ayan po yung number 5 and 6, fasting and a life of simplicity, cultivating a deep awareness of eternity. So yun lamang po. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin at God bless po sa lahat.